Kaya papasok natin ngayon dito ang binigay sa ating information about kay Inday Sara, na kung saan, mga kababayan, the reason why pinupush ni Liza Tanas Marcos si Boying Remulla, pinupush ni Bangag Jr., sila yan, di ba? Ang paghirang dito kay Bonjing Remulla na yun na nga, sana nga magurgur na anytime, dahil alam ko, isang bulate na lang ang hindi pumipirma dyan eh. Ngayon, mga kababayan, the reason why pinupush nila yan, para i-disqualify nila si Inday Sara. Paano yung disqualify? Diba? Binigay na yan sa atin ng ating puting sa Congress noong nandyan pa si Tambaluslos na talagang gagamitin nila si Remulla at gagamitin nila ang 125 million na confidential funds na binabato nila kay Inday Sara na paulit-ulit, mga kababayan. Okay? Ibabato nila at gagawa nila ng paraan. Magpa-fabricate sila ng crime kay Inday Sara para sa 2028, mga palangga, ay kanila ng tuluyan ng hindi makatakbo si Inday Sara. So, ilang taon na lang ba tayo ngayon? Pila na kita ka, anong natin ngayon taon? 25, 26, 27, like 2.5 years? May 3 years pa ba? Yeah, almost. Okay. Anyway, mga kababayan, so syempre, gagamitin si Remulla para gurgurin si Inday Sara. What is gurgurin? Literal ba nagugurgurin niya o gurgurin niya ang karera ni Inday Sara? Definitely, gugurgurin niya ang pagiging presidente o yung gusto natin na maging presidente si Inday Sara. Saan? Sa pamamagitan ng fabricated cases and crimes na magaling dyan si Liza Tanas. Bakit kamo? Dahil ayaw nilang makatakbo si Inday sa 2028 para hindi sila mapanagot. As simple as that. Ngayon tatanungin nyo, kaya ba nilang, kaya ba, kasi usually ang mga kaso-kaso sa Pilipinas tumatagal ng years. Siyempre ang ombudsman ay makikipagsabuatan lang yan para gumawa ng mga investigation, laban dito kay Inday Sara, then isasampa sa Sandiganbayan, sa Supreme Court, at ang plano nila dyan, mga palangga, sinabi na yan sa atin na i-expedite nila yung kaso. Meaning, tututukan nila yan, mga kababayan, para hindi na makatakbo si Inday Sara dahil nakikita nyo ngayon, kung mag-eleksyon ngayon, ay si Inday Sara ang mananalo pagdating sa presidente. Even nga noong 2022, alam naman natin na si Sara ay nakakuha ng mas maraming boto. So ngayon, mga kababayan, kaya pinupush yan si Boying Remulla na busisiin, not really busisiin na pinupush siya na dyan siya na ma-appoint siya as ombudsman. Dahil magiging kasabwat yan, okay? Magiging kasabwat yan ng Bangag administration. Magsasampayan, mga kababayan, ng kung ano-ano mga kaso, maghahalongkat yan ng mga kaletsyehan nila para talagang makikipagsabuatan na rin dito sa COMELEC. Kasi yan konektado yan ombudsman. Okay? Ang gagawa ng eksena, gagawa ng fabricated cases laban kay Inday. Sandiganbayan, doon i-file and Supreme Court. Remember, isa sa expose ko sa inyo, may mga binayaran na mga Supreme Court justices, hindi man lahat. That was 2023. Remember that expose? Para ipabor sa Okada, dun sa anak ni Okada, kay Tomohiro, sa anak ni Okada, yung management ng Okada Manila. 'Di ba? Meron tayong information noon na sinasabi sa atin na mayroong mga nabayara mga Supreme Court justices doon. So hindi malabo na maimpluwensyahan ng ombudsman kung si Bonjing, I don't know, si Remulla ba ay natalaga na, kasi I believe ngayong araw na to finorward kay Bangag yung short list, I think 7 na mga aspiring ombudsman. Then
hindi ko pa na-check yung balita, but i-forward kay Bangag ngayon, tapos pipiliin, but at the end of the day, kahit pumikit si Bangag, alam niya na kung sino ang itatalaga niyang ombudsman. But anyway, so ganun ang gagawin nila. Okay? Mamadaliin nila ang kaso laban kay Inday Sara sa kanilang mga, ano tawag dito? Sa kanilang plano na hindi na nga, na ma-disqualify na nga si Inday Sara. Iko-convict nila, di ba? Remember, yung kay Bangag, na pinagbabatehan noon, yung kanyang pagkaso sa kanya, na disqualify din siya, na magkaroon ng what? Kasong moral turpitude. Okay? Para what? Para idiin si Inday dito sa graft and corruption na 125 million na confidential fund. Pero ang bilyon-bilyon ni Martin Romualdez o trilyon ni Saldico o ang nakaw ni Bangag nga pa rin. Hanggang ngayon, investigation pa rin tayo. And recently nga, kaya, nag-end up sa pag-resign ni Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, mga palangga, dahil na pangalanan na unti-unti, okay, bongga, hindi unti-unti, si Romualdez, at papunta na sana tayo sa Aguado, sa Malacanang, okay? Kaso lang, kinancel o sinuspend yung hearing patungkol dyan sa pagnanakaw ng Bangag administration ni Tambaloslos. Kaya nag-end up dito sa pag-resign ni Coratong Baleleng Lacson. Kaya naman nagkakaletse-letse na sila ngayon dyan sa Senate. At maraming buwisit dito kay Lacson na ito. Ngayon, mga kababayan, doon nila titirahin si Inday Sara. I-disqualify nila, gugurgurin nila bago mag-2028. I-make sure nila na magkaroon ng hatol, ng conviction. Diba? Kasi sa impeachment, malabo sila, diba? Hi, Raymi, you're there. Thank you, Palangga. Enjoy your life every day. Sinubukan nila yung impeachment. Diba, nakita nyo naman, in archive. Then, next year, gagawa pa rin yan sila sa impeachment. Pero para, kumbaga may plan A, plan B, plan C yan sila eh. So, plan A is impeachment. Then, hindi umubra. Then, next year, Feb, magpa-file na naman yan. Kung nandiyan pa rin, kung buhay pa rin yung mga kongresista na yan. Then, pag napalitan na, pag naging ombudsman na si Bonjing Remulla, papailan na nila ng kaso si Inday para tutuluyan nilang madiskwalipika na ang ating Inday Sara. Kaya nga, ano pa ang ginagawa natin? Manawagan o makiisa kayo, nanawagan na tayong lahat. Ako, nanawagan na ako. 3 years na ako nananawagan. Now we have Kiko Barzaga. Now we have Manong Chavit Singson. Mamaya, we'll talk about Manong Chavit Singson na all out na talaga siya dito sa gera na laban sa Bangag administration. So mga kababayan, ang gagawin talaga ng Bangag na yan, Bangag at Bonjing Remulla na yan, sisiguraduhin nila yan na bago mag-2028, bago mag-filing ng candidacy, ay i-convict nila, i-convict nila si Inday Sara. Kasi sa ngayon, magkakasabot sila eh. Diba? Makinig kayo, maniwala kayo sa akin. Lahat ng expose ko, ito yung ginagawa nila. Lahat ng expose ko nagkatotoo na ngayon. Kaya yung mga dramatization ni Bangag Jr. na siya daw nag-expose nitong corruption na to. No, hindi nila na-foresee na may lalabas na isang Guteza na pangalanan ng, yung very powerful, yung kanyang sworn statement, yung kanyang sinumpaang salaysay na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa kay Martin Romualdez, kay Zaldico, at sa Malacanang, doon sa Aguado na binambanggit niya. Kaya nga, di ba, biglang nagulat sila sa surprise at, testimony ni Orly Guteza. At ngayon, ano nangyari? Di ba, sinira kaagad ang karakter ni Guteza, na kesyo ang affidavit, ang sworn statement ay ang signature ng notary ay peke. Then anong ginawa natin? Hinalungkat natin na yung abogadong si Espera ay nagsisinungaling dahil talagang yun ang kanyang signature. At
nag-fake siya ng kanyang signature. Binago niya yung stroke actually ng kanyang signature doon sa kanyang demand letter na pinasisinungalingan niya na hindi daw niya signature at finrod daw o dinaya yung kanyang signature ni Gutesa. Nakita niyo yung dots. Nakita niyo yung corroboration of events. Sequence of events. Di ba? Nakita niyo talagang ang punot dulo nito si Marcos. Nakita nyo si Kiko Barzaga na patuloy na nagsasalita. Recently, nagsasalita siya ngayon. Sabi niya sa post niya na Monday pa daw yata sila. Tignan ko lang to. Monday pa daw yata. Ay no, Monday ba? Parang, wait a minute. Monday or next month. May statement siya dyan eh. Na makapag-vlog with Sandro. Binubuisit niya talaga si Sandro. And that's really good. Na mayroon tayong batang kongresista na talagang matapang dyan na nagsasalita. Alright? Sabi niya sa mga nag-aabang 2 hours ago, ang susunod na vlog namin ni Sandro, baka next month pa, lagi siyang wala sa Kongreso. Baka nagtatago abroad kasama si Tito Romualdez. By the way, actually may nag-message sa atin, okay? Allegedly, okay, etong si Charis, si Sandro, ay nasa F1 ngayon, kasama ni Crystal Jacinto. Ano no? May mga artista ba dito? Actually, kagigising ko lang. Nagbasa lang ako ng news. Ganyan-ganyan. Ang alindog ko. Talagang nag-ano lang tayo. Nag-emote din. Binasa ko, aniscan ko yung mga news. So, allegedly, itong si Charis, saka yung artista si Crystal Jacinto, na biglang yumaman, kaya dapat imbestigahan din yan. Na chami-chami na sumasakay sa helicopter ni Tito Romualdez, ni Sandro. Oh, alamin nyo yan. So, sabi ko nga sa inyo, sobrang lalim na, talamak na ang hinaharap ng taong bayan dito, mga kabayan. So, ngayon, ano daw? Post, sabi ni Vance Vlog, post ni Lance Duterte. Ano yung pinost ni Lance? Hindi ko nakita. Okay? Ganon. Talagang pagtutulungan nila si Inday Sara. Pagtutulungan nila yung mga Duterte, buburahin nila sa mapa sa political map or spectrum, mga kababayan, ang Inday Sara, ang mga Duterte. Gusto na ang gurgurin ng Pangulong Duterte. Di ba? F1 Singapore. Yes. Kasama, sabi ni Josh, kasama ang mga Remulla na protektor ng Pogo sa Cavite. May picture na ba sila? Kasi ito yung nakarating sa atin. Although wala pang picture, kaya nga sabi ko allegedly na wala pa ako nakita ang picture. Kaya tulungan ninyo ako maghanap ng picture. Nasaan yan? Yung Sandro na yan. Dahil yun na nga, kakasabwat lahat yan. Paulit-ulit natin na 61 billion dapat imbestigahan din. Dapat gumawa ng paraan din si Manong Chavez Singson dyan sa Ilocos, sa mga kaalyado niya, na pigain, okay, ang mga hayop ng mga Marcos na ito. Manong, lahat ng mga Marcos, tinraidor ka. Si Chavez na rin mismo ang nagsabi. Okay? Kasi inaatake siya ng attack dog. Ang tawag niya nga girl. Nakakatuwa nga eh. Nakakatuwa si Chavez. You know? Ang tawag niya kay Clarissa, kay Auntie Claire nyo. You know? Gusto ko naman, hindi bagay sa kanya pangalang Claire. Okay? Hindi bagay sa kanya ang pangalang Claire. Dapat sa kanya, ang pangalan niya Aw-Aw. Kasi attack dog nga. Sabi nga ni Chavez, kung saan may nakakaamoy ng pera, ang mga attack dog daw ay ganon.